Helyo, lumapit ang ilang mga Griego kay Felipe at nakiusap, "Ibig naming makita si Jesus." Ito ang hangarin ng bawat Kristiyano, lalong-lalo na ngayong panahon ng Kwaresma. Bilang tugon sa hangarin nating ito, inihayag ni Jesus ang tungkol sa oras ng kanyang kaluwalhatian na tumutukoy sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ang kaluwalhatian ni Jesus ay naipahayag hindi lamang sa kanyang muling pagkabuhay, kundi maging sa kanyang pagpapakasakit. Magsitayo na po tayong lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, welcome sa ating banal na pagdiriwang. Muli tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang tayo ay magpuri at magpasalamat sa Diyos dahil sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Tayo ngayon ay nasa ika-5 linggo ng panahon ng Kwaresma at patuloy tayong inaanyayahan na ating ihanda ang ating mga sarili upang maging makahulugan ng ating pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay ng ating tagapagligtas. At upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating makasalanan at humingi tayo ng kapatawaran. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, alang-alang sa dakilang pag-ibig ng iyong anak na siyang nagbunsod upang mahalin niya ang lahat, ano pat kusa niyang inako ang mamatay para sa sanlibutan. Kami naway masigasig na tumahak sa kanyang dinaanan, sa iyong pag-akay at sa kanyang pamamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Matapos ang sunod-sunod na pagbali ng Israel sa kanyang kasunduan sa Panginoon, ipinahayag ni Jeremias na mismong Diyos ang gagawa ng paraan
upang iligtas ang kanyang bayan. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Huda. Ito'y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno. Nang ilabas ko sila sa Ehipto, bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko sa kanilang puso. Ako'y magiging dakilang Diyos at sila ang magiging bayan ko. Hindi na nila kailangang turuan ang isa't isa upang makilala ang Panginoon. Lahat sila, dakila't hamak, ay makakakilala sa akin, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko na gugunitain pa ang kanilang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan, at ipatawad mo yaring kasalanan. Tugon. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Tugon. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik, at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na, aking tuturuang sa iyo lumapit ang makasalanan. Tugon. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Natutunan ni Jesus ang pagsunod sa Ama sa pamamagitan ng pagpapakasakit. Sa paraang ito, siya ang naging bukal ng ating kaligtasan. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya ay dumalangin at lumuluhang sumasamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba, bagamat siya'y anak ng Diyos. Natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamagitan ng pagtitiis. At nang maganap niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Wika mo'y aming tutupdi. Wika mo'y aming diringgin. Wika mo'y aming susundin. Wika mo'y aming tutupdin. Ang sinumang naglilingkod upang sa akin sumunod,
ay tunay na itatampok sa kaligayahang lubos ng mahal na anak kong Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, kabilang ang ilang Griego sa pumunta sa pista upang sumamba. Lumapit sila kay Felipe na taga Betsaida, Galilea, at nakiusap, Ginoo, ibig po naming makita si Jesus. Sinabi ito ni Felipe kay Andres at silang dalaway lumapit kay Jesus at ipinaalam ang kahilingan ng mga iyon. Sinabi ni Jesus, dumating na ang oras upang parangalan ang anak ng tao. Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, manatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napupuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin. At saan man ako naroroon, ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Ngayon ako'y nababagabag, sasabihin ko ba, Ama, iligtas mo ako sa kahirapang daranasin ko? Hindi. Sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito, upang danasin ang kahirapang ito. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, pinararangalan ko na ito at muli kong pararangalan. Narinig ito ng mga taong naruroon at ang sabi nila, kumulog. Sabi naman ng iba, nagsalita sa kanya ang isang anghel. Sinabi ni Jesus, ipinarinig ng tinig na ito dahil sa inyo, hindi dahil sa akin. Panahon na upang hatulan ang sanlibutan. Itataboy ngayon sa lahat ang pinuno ng sanlibutang ito. At kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano siya mamamatay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Magandang umaga po sa lahat. Batiin po natin ang ating makatabi ng magandang umaga. Sana maganda ang ating umaga. Sa akin parang hindi maganda yung umaga ko. Dahil pagbukas ko ng aking cellphone, ay bumungad sa akin kaagad ang isa kong sakristan sa San Roque Parish, Cordova. Siya ay namatay, aksidente ng motor at the age of 18-year-old. Kapag nagbabakasyon ako ng Cebu, siya po yung palagi kong kasakasama
at nagsiserve sa akin sa aking mga misa at pagdalaw sa mga may sakit. Dalawa lang po silang magkakapatid na lalaki. Siya ay bunso. Tapos during my time na ako ang parish priest doon, siya ay very active na altar server. Tapos kanina mga 4:30, pagkagising ko para i-prepare ang aking sarili para sa aking morning prayer, pagbukas ko kaagad ng aking cellphone, yun kaagad ang bumungad sa aking mga mata na si Ivan ay nawala na. Kaya sa aking panalangin, sabi ko, ganun kahiwaga ang buhay ng tao. Talagang hindi natin alam kung hanggang kailan tayo sa mundong ito. At ipinaalaala sa atin na ang pagtawag sa atin ng Diyos pabalik sa Kanya ay walang edad. At hindi tayo nakasigurado at hindi natin alam kung kailan at kung papaano ito mangyari sa bawat isa sa atin. Kaya parang ang message ay habang tayo ay nabubuhay, we have to give our best. We have to do our best. At maging masaya lang sa buhay, sa gitna ng mga maraming pagsubok at makahirapan at mga hamon nito. Kasi talagang napakaiksi lang ng ating buhay sa mundong ito. Mahirap na ang buhay, tapos magpa-stress pa tayo. Sayang ng mga panahon. Kaya kailangan habang tayo ay nabubuhay, we have to do our best, we have to give our best. Lalong-lalo na para sa ating Diyos at sa ating buhay paglilingkod. Mga minamahal na kapatid, tayo ngayon ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang tayo ay magpuri at magpasalamat sa Diyos dahil sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. At tayo ngayon ay nasa ika-5 linggo ng panahon ng Kwaresma. This is the last Sunday in the season of Lent. Sa sunod na linggo ay simulan na natin ang mahal na araw sa pamamagitan ng pagdiriwang ng Linggo ng Palaspas. Ibig sabihin, bilang na lang ang araw na ibinigay sa atin upang ihanda ang ating mga sarili upang maging makahulugan ang ating pagdiriwang ng mahal na araw, upang gunitain ang dakilang pag-ibig sa atin ng ating Diyos. 7 days more to go, at sisimulan na natin na alalahanin at gunitain ang napakaraming paghihirap at pagpapakasakit ng ating Panginoon. Lalo tigit ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Kaya muli ang aking itatanong, kamusta na ang ating paghahanda? Ready na ba tayo? Naihanda na ba natin ang ating makalooban at ang ating mga sarili upang maging meaningful ang pagdiriwang natin ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin? Mga minamahal na kapatid, talagang labis-labis ang pag-ibig sa atin ng Panginoon.
At ito ay kanyang paalaala sa atin sa ating unang pagbasa. Narinig natin na ang Diyos ay nakikipagtipan sa kanyang minamahal na bayan ng Israel. Subalit, ang kanyang minamahal na bayan ay hindi naging tapat sa kanilang kasunduan. Subalit sa pagmamahal ng Diyos sa kanyang minamahal na bayan, sa gitna ng hindi tapat sa kasunduang ito, ang Diyos ay patuloy pa ring nagtatyaga sa kanila. Sabi ng ating unang pagbasa, bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtatyaga ako sa kanila. Napakamartir ng Diyos. Martir na martir ang kanyang pag-ibig. Pinagtsatsagaan tayo ng Diyos. Bakit niya tayo pinagtsatsagaan? Dahil sa kanyang pag-ibig, dahil sa kanyang pagmamahal. At sa kahuli-hulihang bahagi ng ating unang pagbasa, ipinaalaala sa atin, patawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko nagunitain pa ang kanilang kasalanan. He forgives and He forgets because of love. Tayo, sabi natin, napatawad ko na siya, pero hindi ko makakalimutan ang kaniyang maling ginawa. Subalit ang Diyos, dahil sa kaniyang pagmamahal, parang sinasabi niya sa atin, pinatatawad ko kayo at hindi ko kayo susumbatan sa mga pagkakamali na inyong ginawa. Patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko nagugunitain ang kanilang kasalanan. Sana ganon din tayo, no? Pero mahirap. Kahit pagpapatawad nga lang, nahirapan na nga tayo. Lalo't lalo na ang paglimot sa maling ginawa sa atin. Subalit ang Diyos ay patuloy pa rin na nagtuturo sa atin. Forgive and forgets. At magawa lamang natin ang mga iyan if there is love in our hearts. Kapag merong totoong pag-ibig at pagmamahal sa ating mga puso, ang pag-ibig kasi marunong magpatawad. At ang pag-ibig ay marunong lumimot. Kahit gaano man kadami, kalaki, ang nagawang pagkakamali at pagkakasala. Sa ating ebanghelyo, ating narinig na mayroong mga Griego na pumunta sa piyesta. At lumapit sila sa mga alagad ni Jesus, lalong-lalo na kay Felipe na taga Bethsaida, Galilea. Sila ay nakikiusap, sabi nila kay Felipe, gusto namin makita si Jesus. Siguro nalinig ng mga Griegong ito ang makababalaghang ginawa ni Jesus. Siguro narinig nila ang maginawa ni Jesus na makababalaghan, kaya nais nilang makita si Jesus. At sinabi ito ni Felipe kay Andres, at silang dalawa ay lumapit kay Jesus at kanilang sinabi kay Jesus, Panginoon, gusto kang makita ng mga taga-Griego.
Subalit sa katapusang bahagi ng stansa ng Ebanghelyo, ang paalaala ni Jesus ay hindi lang basta natin siya hahanapin at nais makita, kundi ang kaniyang paanyaya sa atin ay kailangang sumunod tayo sa Kanya at siya ay ating paglilingkuran. Napakaganda na palagi nating hinahanap si Jesus sa ating buhay. Kaya ang dahilan kung bakit tinakpan natin ang mga imahen. Kasi tayo ay inanyayahan na sa ating pang-araw-araw na pamumuhay ay kailangan palagi nating hanapin si Jesus. Hanapin natin siya. Kasi para siyang nakatago. Palagi natin siyang hahanapin. Kaya ang unang tanong, araw-araw ba hinahanap natin si Jesus sa ating buhay? O baka hinahanap lang natin siya kapag meron tayong kailangan? At kapag wala na tayong kinakailangan, parang wala lang din. Kaya nga, ang paalaala sa atin ng ating Ebanghelyo na sana katulad ng mga Griego, palagi nating hanapin si Jesus sa ating buhay. Subalit ang paanyaya ni Jesus sa atin na sana hindi lang tayo manatili sa paghahanap sa Kanya, kundi sa tuwing siya ay ating matagpuan sa ating buhay, sana siya ay ating susundan. Sana tayo ay sumunod sa Kanya. Kasi sabi niya, walang makararating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Dahil ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Kung hindi natin siya susundan, hindi natin marating ang Ama. Ibig sabihin, importante na sumunod tayo kay Jesus. At tuwing Biyernes, tayo ay nagdadaan ng krus. At ang daan ni Jesus ay daan ng krus. At sa pagdadaan ng krus, ano ang naalaala natin? Ano ang dinarasal natin? Ano ang pinagninilayan natin? Sa 14 stations ay inaalaala natin ang pagpapakasakit, ang kamatayan, at muling pagkabuhay ng Panginoon. Diba? Mula sa Last Supper hanggang sa kanyang muling pagkabuhay. Tuwing Biyernes, inaalaala natin iyon. At yun ang kaniyang daan na dapat nating tahakin. Ibig sabihin, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, hindi talaga maiiwasan na mayroong mga paghihirap, mayroong pagpapakasakit, at maraming beses din naranasan natin at ibang-ibang uri ng kamatayan at ng muling pagkabuhay. Maraming beses na tayong namatay. Paano? Sa mga maling ginawa natin. Tapos kapag nagkaroon tayo ng pagbabago sa ating mga puso at sa ating sarili, nagkaroon tayo ng muling pagkabuhay. Diba? Parang namatay na tayo noong tayo ay magkasakit. Subalit, binigyan tayo ng Diyos ng chance
upang maipagpatuloy ang buhay na ito. Muli tayong nabuhay. Di ba kagabi sa pamagitan ng ating pagtulog, namatay tayo? At pagkagising natin sa umaga, binigyan tayo ng Diyos ng bagong buhay. At yan ang daan na ating tinatahak. Ang daan ng krus patungo sa muling pagkabuhay. At sabi nga natin noong nakaraang linggo, ang krus ay hindi lang simbolo ng kahirapan, kundi ito ay simbolo ng tunay na pag-ibig, ng dakilang pagmamahal. Kaya ang daan na dapat nating tahakin ay daan ng pag-ibig at pagmamahal. Ang itinuturo sa atin ni Jesus na ating susundin, na katulad niya ay marunong din tayong magmahal. At ang tunay na pagmamahal ay mayroong kaakibat na pagsasakripisyo at pag-aalay ng buhay. True love entails sacrifice and offering of one's life. There is no greater love than this, than to lay down one's life for a friend. Subalit, sa ating ebanghelyo, tayo rin ay inaanyayahan ng Diyos na hindi lang tayo mananatiling susunod sa Kanya, kundi siya rin ay ating paglilingkuran. Dahil kung tayo ay maglilingkod sa Kanya, mayroon siyang ipinangako. At sana ang ipinangakong ito, kung marinig natin sa araw na ito, ang siyang maging daan upang sabihin natin sa ating sarili, maglingkod ako sa Diyos. Kasi mayroon siyang ipinangako. At ano ang kaniyang ipinangako? Sabi niya sa ating ebanghelyo, dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin. At saan man ako naroon, ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng aking Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Sino ang magparangal sa atin kapag tayo ay maglilingkod sa Panginoon? Ang Ama sa langit. That is the secret if we serve God. The Father will glorify us. Oo, sa paglilingkod natin sa simbahan, sa paglilingkod natin sa Diyos, wala tayong honorarium, no? Wala tayong natatanggap. Buwan-buwan ay wala tayong iniintay. Subalit kahit wala tayong iniintay at wala tayong tinatanggap buwan-buwan, alam natin na balang araw ay mayroon tayong tatanggapin. At ano ang ating tatanggapin? Ang pagpaparangal sa atin ng Ama. Saan? Doon sa Kanyang kaharian sa langit. Kaya minamahal na kapatid, napakaganda ng paanyaya sa atin ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Palagi nating hanapin ng Diyos sa ating buhay. Sundan natin siya. Dahil siyang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sundan natin siya kung paano siya umibig at magmahal. At sana handa tayong ialay ang ating buhay upang siya ay ating paglingkuran. Bahala nang walang honoraryo. Subalit tayo ay naniniwala na sa katapusang panahon, mayroon siyang ipinangako na tayo ay kanyang parangalan
Pararangalan tayo ng kanyang Ama doon sa kanyang kaharian sa langit. Mga kapatid, palagi mo bang hinahanap ang Diyos? Handa ka bang sumunod sa Kanya? At nais mo na rin bang paglingkuran Siya sa iyong buhay? Tandaan po natin kapag tayo ay naglilingkod ng buong puso at may pagmamahal, balang araw, pararangalan tayo ng Ama sa Kanyang kaharian at sa Kanyang kaluwalhatian. Hanapin, sumunod, at paglingkuran ang Diyos. Amen. Magsitayo po tayo. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay nilibing. Nanaog sa kinaroonan ng mga yumao. Na may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit na luluklok sa kanan Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mabanal, sa kapatawaran ng makasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa ating Amang nasa langit upang tulungan tayong makatulad sa kanyang anak na si Jesus, na nagmahal sa mundo at nag-alay ng buhay para sa ating kaligtasan. Hanapin, sundan at paglingkuran natin siya. Buong pagtitiwala tayong manalangin at sa bawat kahilingan ng ating itutugon, Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Makita nawa kay Papa Francisco, mga obispo, mga pari at mga relihiyoso ang kanilang pag-aalay ng sarili upang lahat ng mga Kristiyano ay patuloy na magbigay papuri sa Diyos at magsikap sumunod sa kanilang magandang halimbawa. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Isulong nawa ng mga opisyal ng pamahalaan ang mga hakbang tungo sa kapayapaan at ikauunlad ng sambayanan, lalong-lalo na para sa mga mahihirap na mga mamamayan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Maglaan nawa kami ng panahon para sa taimtim na pakikinig at pagsunod sa mensahe at diwa ng salita ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Pakinggan nawa namin ang hamon ni Hesukristo na kami maging bukas palad at mapagpatawad sa aming mga kapwa tungo sa landas ng pagbabagong buhay. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Tanggapin nawa sa kaluwalhatian ng langit ang aming mga mahal sa buhay na pumanaw na mula sa daigdig na ito, pati na rin ang mga taong namatay na walang nakakaalaala. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Sa katahimikan ng ating mga puso, idulog natin sa Diyos ang iba pa nating mga personal na makahilingan at mga panalangin. Ama naming nasa langit, dinggin mo ang mga panalangin ng iyong sambayanan. Tulungan mo kaming maging mapagkalinga sa aming mga kapwa upang kami ay maging karapat-dapat sa kaloob mong buhay na walang hanggan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo.
ngayoy nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po tayo. Manalangin kayo makapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos sa makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami dumadalangin ang mga pinagsaloob mo na mga nilalaman ng pananampalatayang Kristiyano ay iyong gawing dalisay. Pakundangan sa ipinagdiriwang na paghahaing ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaysa na iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang makaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkaitinumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Bereng Maria na Ina ng Diyos, ng kaniyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Hinihiling namin kami, Yadya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalan, tilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoon Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na pigi. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa likod, matapos.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakikinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay mapabilang nawang lagi sa makaanib niya, na namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa Birhen ng banal na puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina, ninais niyang malapit ka sa kanyang krus, binahaginan kanya ng kanyang kalwalhatian, dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papurit pasasalamat, sa kanya isangguni ang aming kahilingan, na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang ang kanyang kari ay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, na lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan nawa namin lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Birhen ng banal na puso ni Jesus, Ipanalangin mo kami. Birhen ng banal na puso ni Jesus, Ipanalangin mo kami. Birhen ng banal na puso ni Jesus, Ipanalangin mo kami. magsiupo po tayo para sa mga pasasalamat, paalala at paanyaya. Pasalamatan po natin ang lahat ng tumulong sa paglilingkod, ang music ministry, ang lay Eucharistic ministers, ang Ministry of Altar Servers, ang Ministry of Ushers, Greeters, and Collectors, ang Ministry of Lectors and Commentator, ang Social Communication Ministry para sa ating FB live streaming, at sa atin pong lahat na naririto ngayon. Pasalamatan din po natin ang sponsor ng ating misa ngayon, ang Santa Teresa ng Calcutta Chapel. Sa susunod na linggo, ang sponsor po ay ang San Roque Chapel. Pasalamatan din po natin ang nanguna sa ating banal na pagdiriwang na si Reverend Father Sammy Patriarca MSC. Mga paalala at paanyaya, patuloy po nating suportahan ang ating Isang Dakot program sa pamamagitan ng pag-aalay ng bigas na ating ipinamamahagi sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Ang isang dakot mo ang papawi sa gutom ko. Ganon din po ang ating balikhandog at mga donasyon para sa ating pagpapagawa at iba pang mga pangangailangan at gawain ng ating munting simbahan. At paalala po sa lahat ng miyembro ng Ministry of Lectors and Commentators, Ministry of Usherettes, Greeters, and Collectors, Music Ministry, Lay Ministers, Busog Puso Volunteers, at Chapel Officers na sa March 18, Lunes, ay magkakaroon ng DSPP consultation sa ganap na ikapito ng gabi sa Woodcraft, Bayanihan. Magkakaroon din po tayo ng dalaw sa mga may sakit. Iikot po si Father Sam sa bawat kapilya at pupuntahan ang mga kapatid natin na may sakit at nangangailangan ng dasal at sila ay bibigyan ng komunyon. Ang mga sumusunod po ay ang schedule ng bawat cluster. Sa March 18, 8 o'clock a.m. sa Cluster Love. Sa March 20, 2:30 p.m. sa St. Louis de Montfort Chapel. At sa March 23, 8 o'clock a.m. sa Cluster Faith. Sa March 22 hanggang 23 ay magkakaroon po tayo ng Mission Station Pabasa. Mag-uumpisa po ito sa March 22, Biyernes, sa ganap na ikatatlo ng hapon at magtatapos po sa March 23, Sabado,
sa ganap na ikatatlo ng hapon, dito po sa bodega, tahanan ni Maria. Ang mga sumusunod po ay ang schedule ng bawat kapilya. March 22, Friday, sa Cluster Hope, 3 o'clock p.m. hanggang 5 o'clock p.m. San Lorenzo Chapel. 5 o'clock p.m. hanggang 7 o'clock p.m. Manawag Chapel. 7 o'clock p.m. hanggang 9 o'clock p.m. St. Joseph Chapel. 9 o'clock p.m. hanggang 11 o'clock p.m. Peña Francia Chapel. Para naman po sa Cluster Faith, 11 o'clock p.m. hanggang 1 o'clock a.m. St. Louis de Montfort Chapel. 1 o'clock a.m. hanggang 3 o'clock a.m. San Juan Chapel. 3 o'clock a.m. hanggang 5 o'clock a.m. San Roque Chapel. 5 o'clock a.m. hanggang alas 7 ng umaga, Calcutta Chapel. Para naman po sa Cluster Love, 7 o'clock a.m. hanggang 9 o'clock a.m., Kalungsod Chapel. 9 o'clock a.m. hanggang 11 o'clock a.m., Lourdes Chapel. 11 o'clock a.m. hanggang 1 o'clock p.m., Perpetual Chapel. At 1 o'clock p.m. hanggang 3 o'clock p.m., St. Clair Chapel. Sa darating naman na March 24 ay Palm Sunday o Linggo ng Palaspas. Kaugnay po nito, ang pagbabasbas ng mga palaspas ay gagawin 30 minutes bago ang banal na misa. March 23, Saturday, 7:15 p.m. sa anticipated Mass sa St. Louis de Montfort Chapel. March 24, Sunday Masses, 6:30 a.m. sa Cluster Hope. Ang lahat po ay magtitipon-tipon sa labas ng RNE Taxi Compound para sa pagbabasbas ng palaspas. 8:30 a.m. dito po sa Cluster Faith. Ang lahat po ay magtitipon-tipon sa labas ng WIP Gate 2 para sa pagbabasbas ng palaspas at magpupresisyon patungo dito sa bodega, tahanan ni Maria. At 4:30 p.m. sa Cluster Love, ang lahat po ay magtitipon-tipon sa Bayanihan Covered Court para sa pagbabasbas ng palaspas at magpupresisyon patungong Woodcraft Bayanihan. Magkakaroon din po tayo ng dalaw o bisita pamilya. Iikot po sa inyong mga kapilya ang mga apostoles kasama ang Ministry of Lectors and Commentators upang mag-alay ng panalangin sa inyong mga pamilya. Ang mga sumusunod po ay ang mga schedule. Lunes Santo, March 25, 8 o'clock a.m. sa Cluster Hope. Martes Santo, March 26, 8 o'clock a.m. sa Cluster Love. At Miyerkules Santo, March 27, 8 o'clock a.m. dito po sa Cluster Faith. Inaanyayahan din po ang lahat para sa ating kumpisalang bayan. Ang mga sumusunod po ay ang mga schedule. March 23, 9 o'clock a.m. hanggang 11:30 a.m. sa St. Louis de Montfort Chapel. March 25, 5 o'clock p.m. hanggang 7 o'clock p.m. sa Cluster Hope RNE Chapel. At March 26, 5 o'clock p.m. hanggang 7 o'clock p.m. sa Cluster Love sa Woodcraft Bayanihan. At ilang paalala pa po, sa mga nais po na magpamisa ay magkakaroon na po tayo ng donation sa bawat pamisa. Ibibigay niyo po ang inyong donasyon sa commentator o sa mga maglilista ng mga pamisa. Maraming salamat po. Magsitayo na po tayo. So paalaala po sa lahat ng ating mga leaders at mga ministries ng ating mission station, mayroon po tayong DSPP Consultation 1 sa
Woodcraft Bayanihan, bukas po ng gabi at 7 o'clock. Napakahalaga po ito dahil nasa proseso po tayo. Sinisimula na po natin ang proseso ng pastoral planning ng ating diocese. Mahalaga po ang inyong partisipasyon sa pagdiriwang na ito upang maging makahulugan ng ating gagawing pagpaplano ng diocese. No? So, bukas, alas 7 ng gabi, kita-kita po tayo para sa ating DSPP Consultation 1. No? Tapos sa next Sunday, March 24, ay magkita-kita po tayo doon sa gate 2 ng WIP. Doon po tayo magsimula. So wag po muna tayong magdiretso dito. Dala-dala po natin ang ating palaspas. Hopefully naka-order na po kayo dahil ngayon po ang last day ng ating order. So magpalista na po kayo dahil o-orderin pa po natin yon sa Batangas. No? Malayo pa pong o-orderan noon. No? So dahil doon kukuha yung ino-orderan natin ng palaspas. So ngayong araw na ito ang deadline. Kung hindi pa kayo nakapalista ng inyong order ng palaspas, so kahit sino dito na mga leaders ng ating kapilya ay magpalista po kayo. Tapos dalhin po natin ang palaspas Sunday, 8:30 ng umaga. Magsisimula po ang ating palaspas, pagbabasbas ng palaspas dyan sa gate 2 ng WIP. Tapos magkaroon po tayo ng prosesyon kasama natin ang ating 12 apostoles. Papunta po dito para simulan natin ang ating banal na pagdiriwang. No? At bahagi na inyong paghahanda ang kumpisalan. Mayroon po tayong pagpapakumpisal sa Cluster Faith. Gagawin doon sa St. Louis de Montfort Chapel sa darating na March 23. Araw po iyon ng Sabado. 9 o'clock to 11:30 ng umaga. So punta lang po kayo doon. Hindi po ako doon pupunta kasi sigurado po ako na hindi kayo lalapit sa akin para mangumpisal. Naganap po tayo ng 3 pari na magpapakumpisal po doon. No? So punta po kayo doon para doon ang ating kumpisalan. No? Tapos i-avail po natin itong opportunity. Nagbabayad po tayo sa 3 pari. Nagbabayad po tayo ng stipend ng 2 hours. So kailangan i-avail po natin yung opportunity na iyon. Wala pa pong 10 minutes, tapos na po ang ating kumpisal. So bigyan po natin ng daan ang ating mga sarili para magkaroon ng paglilinis ang ating kalooban at tanggapin natin ang sakramento, ang biyaya ng Panginoon. No? So kita-kits tayo bukas, mga leaders, tayong lahat kita-kits sa linggo para sa linggo ng palaspas. At siyempre sa ating pabasa sa darating na Biyernes at Sabado. Dito po ang ating pabasa. Pagsimula ng alas 3 ng hapon, marinig naman po ninyo dahil mayroon po tayong 3 trumpa na ilalagay po sa taas. So mag-practice na yung kakanta. Kasi kakanta kayo ng pasyon. So marami ang makakarinig ng inyong kanta. Maraming salamat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Naway pagpalain at basbasan kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay ng ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo upang hanapin, sundin at paglingkuran ang Diyos. Salamat sa Diyos. Maraming salamat sa lahat. Magandang umaga. Happy Sunday.
Baka kasi